Sinabihan siya ng kaniyang anak na hukayin ang puntod nito matapos ang kaniyang libing. Hindi niya mapapaniwalaan ang kaniyang matutuklasan. Halos mapahinto ang puso ni Sarah habang malapitang tinitignan ang nakasaradong kabaong. Siya ay nasa isang libing na hindi niya inaasahang kaniyang mapupuntahan. Si Jonah, ang kaisa-isa niyang anak na namatay ng maaga dahil sa isang teribleng trahedya. Hindi niya napigilan ni Sarah ang mapaluha ng labis. Nang araw na yon matapos ang libing, ay natagpuan na lamang ni Sarah ang kanyang sarili na mag-isa sa kanyang tahanan, napapaligiran ng memorya ni Jonah. Walang ibang nasa isip si Sarah kundi ang kanyang pangungulila at mga alaala ng kanyang anak. Habang malalim na nag-iisip, ay naisipan niyang buksan ang pintuan ng kanyang bahay para pumasok ang malamig na hangin mula sa labas. Pero dito rin ay natagpuan niya ang isang liham na kanyang kinuha at binasa. Doon sa gitna mismo ng konkretong pasukan ay isang single envelope kung saan nakaakda ang kanyang pangalan. Nasa unahan mismo ang kanyang pangalan kaya't labis siyang nagtaka at naguluhan. Siya ay labis na kinakabahan sa kanyang pagbasa sa isang sulat kamay na liham na siyang magpapagaan ng bigat na siyang dumidiin sa kanyang dibdib. Ma, buksan mo ang kabaong ko ng eksaktong 1 taon matapos akong mailibing. Hindi mapaniwalaan ni Sarah ang kanyang nabasa at mas bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso habang mas pinapaulit-ulit pa ang pagbasa. Ano ang liham na iyon? Nagmula ba ito sa kanyang anak? Bubuksan ang kanyang kabaong? Hindi na malaman ni Sarah kung ano ang dapat niyang isipin. Siya ay naguguluhan, natatakot at nagagalit. Nais niyang magsisisigaw at mag-iyak ng todo. Nais niyang ibato ang liham o pilasi ng puntong iyon, pero hindi niya magawa. Kailangan niya munang malaman kung ano ang ipinapahiwatig nito at bakit. Ang ideya na buksan ang kabaong ni Jonah ang kanyang huling hantungan ay sadyang nakakabagabag lalo na sa sarili niyang ina. Natulala na lamang si Sarah dala ng malalim ng pag-iisip. Sino nga namang tao ang mag-uutos sa kanya ng gawin ang ganong klaseng bagay? Isa ba itong masamang prank? Habang iniisip ni Sarah ang kanyang nabasa, ay mas pinapaboran niya ang suspetsyang yun na ang liham ay isang prank lamang. Malamang na sinadyang gawin ng iba para mas masaktan pa siya ng lalo. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto at nahiga katabi ang liham. Ayaw na ni Sarah na masyado pang isipin ang kanyang nabasa, pero habang natutulog ay hindi niya na maiwasan ang mabagabag ng sobra. Papaano kung kay Jonah talaga ang liham? Pero bakit niya naman ipag-uutos na hukayin ang kanyang libingan? Si Sarah ay nagpaikot-ikot sa kanyang kama, hindi mapakali at hindi makatulog. Ang kanyang utak ay sadyang nag-uumapaw sa dami ng mga tanong at labis na pagdududa. Ang kanyang isip ay muling nagbalik sa naganap nga na libing, kung saan mga kapamilya at ilang kaibigan lamang nila ang naroroon. Sadyang naninibago si Sarah sa mabilis na pagkawala ng kanyang anak, na sana'y nabigyan man lang siya ng pagkakataon para makabawi o maisaayos ang ilan nilang hindi pagkakaunawaan. Dapat noon ay naintindihan niya na at tinanggap ang pangarap at ambisyong napili ng kanyang anak. Pero huli na ang lahat. Nawala na si Jonah, kaya't ang sitwasyon ng nakaraan ay hindi na kailanman maisasaayos. Nakasama na ni Jonah sa kabilang buhay ang bawat emosyon at malulungkot na sandaling kanyang pinagdaanan. Hindi na makayanan pa ni Sarah ang bigat ng kanyang damdamin, kaya't wala na siyang magawa kung hindi umiyak na lamang ito at umiyak. Sa sumunod na araw, si Sarah ay nagising na lamang ng maaga para agad na magpunta sa sementeryo. Tumayo siya't humarap sa puntod ng kanyang anak, dala ang liham sa isa niyang kamay. Lumuhod siya,
Hinawakan ng lapida ng kanyang anak at dali-daling pumikit. Huminga siya ng malalim at taos-pusong bumubulong. Kung nandyan ka anak, kailangan kong malaman. Makipag-usap ka sa akin. Unti-unti nang binuksan ni Sarah ang kanyang mata pero wala siyang natanggap na kasagutan. Siya ay nag-iiyak na naman ng mga sandaling iyon. Ang kanyang anak ay wala na talaga. Sabay hinga ng malalim. Dito niya na nagawang yukusin ang liham at itapon ito sa malayo. Isang taon na rin ang nakakalipas simula nang mawala ang kanyang anak pero ang hapdi na nadarama ni Sarah ay nananatili pa ring sariwa. Kinahapunan ng araw na yon ay dumako na lamang si Sarah sa kwarto ng kanyang anak. Katabi ang mga naiwan nitong gamit. Sa lugar ay marami siyang naaalalang mga bagay na hindi niya nagagawang makalimutan. Lalo na noong panahong si Jonah ay bata pa lamang, napupuno ng pangarap at potensyal. Siya'y isang tahimik na bata, hindi basta-basta nakikipag-usap kung kani-kanino. Nagawang buksan ni Sarah ang journal ng kanyang anak at napagtanto niya rito ang isang pamilyar na sulat kamay. Binasa niya ang ilang bahagi ng journal at napatunayan niyang hindi niya talaga kilala ang kanyang anak sa pag-edad nito. Sila ay maraming taon ding nagkawalay at ngayon ay nawala na naman ito sa kanyang muli. Ang pumukaw pa sa kanyang pansin ay ang pirma ni Jonah. Nakita niya na ito at tatandaan niyang ito din ang pirma na nakita niya sa nakakabagabag na liham na kanyang natagpuan sa labas ng kanyang bahay. Kung noong una ay inisip niyang isang prank lamang ang liham, ngayon ay labis na siyang nababahala na baka totoo nga ang liham. Nasulat kamay at talagang nagmula ito kay Jonah. Iniwanan kaya siya ng liham ni Jonah kahit siya'y nasa loob ng kanyang libingan? Nagbasa pa si Sarah sa journal hanggang sa mabasa niya ang isang mensahe na naisulat nito 2 buwan bago siya namatay. Nakaramdam siya ng magkahalong paninibugho, pagsisisi at pag-asa. Malamang na nais ni Jonah na iwanan ang kanyang ina ng isang mensahe. Sa puntong iyon ay hindi na kaya pa ni Sarah na baliwalain ang misteryosong liham ng kanyang nabasa. Kailangan niyang mabigyang karangalan ng huling kahilingan ng kanyang anak. Pinunasan ni Sarah ang kanyang luha at naghanda ng maharap ang katotohanan na 1 taon niyang iniiwasan. Agad siyang nagdako sa sementeryo sa kalagitnaan ng madilim na gabi at maswerteng natagpuan pa rin ang liham ng kanyang naitapon sa isang gilid. Tandang-tanda pa niya sa kanyang memorya ang nilalaman ng liham pero nagawa pa rin niya itong basahin ng paulit-ulit. Binibigyan pa rin ito ng katwiran. Naging tahimik ang sementeryo ng gabing iyon kung saan ang makalas na pagdaan ng hangin at lagaslasan ng mga dahon sa puno ang tangi mong madidinig. Walang sino man ang naroroon bukod kay Sarah. Walang guard o tagabantay, kaya't walang sino man ang makikialam sa kung ano man ang nais niyang gawin. Malinaw ang sinasabi ng liham na kanyang binasa ng malakas. Ma, buksan mo ang kabaong ko ng eksaktong 1 taon matapos akong mailibing. Si Sarah ay marahang lumuhod sa puntod ng kanyang anak, dala ang labis niyang pangungulila na 1 taon niyang nararanasan. Ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataong masagot ang ilan niyang katanungan at mapagbigyan ng kahilingan ng kanyang anak. May parte ng isipan ni Sarah ang nagdadalawang isip, nagnanais umatras na papaano kung nagkakamali siya sa kanyang naiisip. Paano kung tama nga siya nung una na ang liham ay isang prank lamang o panloloko. Hindi niya naman hahayaan bilang ina na mabulabog ang matiwasay na pagpapahinga ng kanyang anak ng walang dahilan. Pero paano ang pirma sa journal na pumapareha sa pirma na nasa liham? Nagdududa man ay napapangunahan pa rin si Sarah ng kanyang determinasyon. Alam ni Sarah kung ano ang dapat niyang gawin,
Kailangan niyang mabuksan ang libingan ng kanyang anak kahit pa ito ang magiging pinakamahirap na bagay na kanyang gagawin. Pagkahawak ng pala ay agad na siyang huminga ng malalim. Mali ang kanyang gagawin pero kailangan niyang malaman kung ano ang iniwan sa kanya ng kanyang anak na si Jonah. Gamit ang nanginginig pa niyang mga kamay, ay nagsimula na siyang maghukay. Naghukay si Sarah ng naghukay hanggang sa maaninag niya na ang kabaong ng kanyang anak. Ito na ang sandali kung kailan kailangan niyang maharap ang katotohanan. Napaibabawan man ng takot sa kung ano ang kanyang makikita o masasaksihan, ay buong tapang pa rin niyang binuksan ng marahan ang kabaong. At sa mga sandaling iyon, ay halos nanlaki ng todo ang kanyang mga mata. Kung ano man ang kanyang nakita ay halos nagpahinto sa nagpipintig niyang puso. Si Jonah ay isang 27 taong gulang na lalaking negosyante, na noon ay nahihirapan din na makaahon sa buhay. Ang ama ni Jonah ay iniwan na silang mag-ina noong siya'y 7 taong gulang pa lamang, dahilan para lumaki siya sa hirap ng buhay. Nang mag-edad na ng 27 taon si Jonah, ay halos nagawa niya ng sumuko sa hirap. Hanggang sa ang huli niyang investment na pasukan ay naging matagumpay at naging daan sa kanyang pagsisimula. Nakahawak siya ng malaking pera sa kauna-unahang pagkakataon hanggang sa tuluyan na siyang naging mayaman. At ang yaman na ito ang labis na nagpabago kay Jonah, kung saan nakahiligan niya ng mamili ng mamahaling gamit, dumalo ng mga kasiyahan gabi-gabi, magsugal at mag-inom ng sobra. Sinubukan ni Sarah na mapangaralan ang kanyang anak at mabigyan ng payo pero labis na siya nitong binabaliwala. Nilamon si Jonah noon ng masaya niyang naging buhay. Ano't ano pa man ang maging kapalit nito. Dito na rin niya nakilala ang babaeng kanyang napakasalan na si Mara Patel, isang immigrant na babaeng napupuno ng pangarap. Si Mara ay maganda, matalino at ambisyosa. Nagmula din siya sa isang mayamang pamilya at walang pake sa kung anumang nakahiligan ni Jonah sa buhay. Nagustuhan siya ni Jonah nang dahil sa talento nito sa pagiging isang negosyante. Mabilis nang nahulog ang dalawa sa isa't isa at dahil sa lawak ng kaalaman ni Jonah sa stock tradings at sa lawak ng koneksyon ni Mara, ay nagawa ng dalawa na magpasimula ng kanilang kumpanya. Ang ama ni Mara na si Ravi Patel ay isang kilalang multi-millionaire at isang pasikretong leader ng isang criminal group. Masaya si Jonah na makuha ang tiwala ng ama ni Mara na si Ravi. Inakala ni Jonah na mas mabubuhay siya ngayon nang mas marangyapan ang higit sa kanyang pinapangarap, hanggang sa mapagtanto niya na ang palihim na motibo ni Ravi para sa pagfo-fund ng kanilang kumpanya. Ito ay para magamit ni Ravi ang kumpanya nila ni Mara sa isang iligal at masasamang mga gawain. Wala naman din namang lakas si Jonah para maharap ng ganung lamang si Ravi, kaya't wala siyang magawa. Sa puntong nakita niya na ang mundo na parang mahina, nakakabagot na para siyang nasaw kawalan. Hinihiling na lamang ni Jonah na malamang ay may daan pa rin para makalaya sa kanilang sitwasyon. Dito na naisip ni Mara ang isang ideya na siyang magpapabago ng kanilang buhay kailanman. Naganap ang planong ito isang gabi nang madama na ni Mara at Jonah ang napakabigat nilang dinadalang problema. Kailangan nang maalisan ni Jonah ang kumpanya at makalaya sa kung anumang alalahanin. Si Mara ay nais na ring umiwas sa iligal na kamunduhan ng kanyang ama dahil naniniwala siyang nangangailangan sila ni Jonah ng sariwang pagsisimula, malayo sa lahat ng paraan na siyang manghihila sa kanila pababa. Napagdesisyonan nilang iwanan na lamang ang lahat ng biglaan at pikein ang kanilang pagkamatay. Iwanan ang kanilang buhay at magsimula ng panibago sa malayong lugar, kung saan hindi sila makikilala at ganap silang magiging malaya.
Nung una ay nag-aalinlangan si Jonah sa plano dahil waring imposible ito kung iisipin. Pero ang matitigan niya ang mga mata ni Mara ay napansin niyang seryoso ito at hindi nagbibiro sa kanyang sinasabi. Sa bawat pagkakataon na kanya itong isinasa isip, ay mukhang nagugustuhan nga niya ang plano ni Mara. Natakasan na lamang ang kasalukuyan nilang buhay at magsimula ng sariwa. Biglang naramdaman ni Jonah kung gaano siyang nakulong sa kanyang kasalukuyang buhay ng napakatagal na panahon. At ang plano ni Mara ay isang oportunidad na ngayon para kanya itong matakasan. Pero kailangan nilang planuhin ang lahat ng maayos at maingat. Palihim nang nag-withdraw si Jonah ng pera sa kumpanya habang si Mara naman ay ginagamit na ang kanyang koneksyon para makapagsagawa sila ng panibagong mga dokumento na siyang magpapabago sa kanilang pagkakakilanlan. Bago gawin ang plano ay labis nang napag-isipan ng dalawa ang bawat gagawin nilang detalye sa kanilang pagpapanggap bilang patay. Nakahanap din sila ng isang magandang spot kung saan pwede silang makagawa ng peking aksidente na paniniwalaan ng lahat. Isang lugar na di kalayuan sa bayan at walang katao-tao na pwedeng maging witness. Dito na nagawa ni Jonah ang isang liham sa kanyang ina kung saan nakasaad ang kanyang pakiusap na hukayin ang kanyang libingan. Makalipas ang 1 taon, nang araw na yon ay ganap nang nagkita ang dalawa sa napag-usapan nilang lugar. Pumunta sila sa isang morgue kung saan nagawa nilang bumili ng 2 sunog na bangkay na hindi na kinuha ng kanilang kamag-anak. At gamit ang kanilang talino ay nakagawa sila ng isang makatotohanang eksena ng aksidente. Dagdag pa ang marka sa kalsada kung saan dumulas ang gulong papunta sa isang malaking puno kung saan ito napabangga. Ang bawat eksena ay sadyang detalyado at pinag-isipan. Pagsapit ng umaga ay at saka pa lamang inapuyan ni Jonah ang sasakyan bago umalis para sumariwang muli ang mga sunog ng 2 bangkay na kanilang inilagay. 15 minuto ang makalipas ay maraming ambulansya na ang nagsidatingan na sinundan pa ng mga pulisya. Ang lahat ay hindi nagduda hanggang sa maideklara na ngang patay si Jonah Karam at Mara Patel. Makalipas ang 1 oras, ngayon ay ganap nang makapagsisimula ang dalawa ng panibagong buhay. Kasabay ng libing ni Jonah habang nagluluksa ang lahat, ang dalawa ay ganap na ring nilisan ang kanilang lugar. Silang dalawa ay nanirahan sa isang villa malapit sa dagat kung saan ang tanging plano ng dalawa ay ang magkaroon ng simpleng buhay sa kanilang pagsasama. Nung una, ang relasyon ni Jonah at Mara ay naging maganda, lalo't ganap na silang naging malaya sa kani-kanilang mga buhay. Gayunpaman, gaya ng ibang relasyon ay nagkaroon pa rin ng bahagyang lamat sa kanilang pagsasama na inaakala na nilang perpekto. Waring na-miss din ni Mara ang kanyang buhay, habang si Jonah ay kinakasanayan na ang bago nilang buhay ng magkasama. Nagsimula ang pagtatalo ng dalawa na nagpatuloy lamang sa pagdaan ng mga araw, hanggang sa ang relasyon nilang dalawa ay tuluyan ng nasira. Umabot sa punto na nagkasagutan na sila patungkol sa pagsisisi ni Mara sa nagawa nilang pagpipeke ng kanilang kamatayan. Para doon na nagtapos ang buhay ni Mara at ang relasyon nilang dalawa ay hindi na nila mariresolbahan pa. Nang wala nang malapitan ay nagawa ng kontakin ni Mara ang kanyang ama na si Ravi kung saan inamin nito ang buong katotohanan sa kanilang ginawa. Si Ravi ay sadyang nagalit. Maraming taon siyang nangulila sa kanyang anak. Bukod sa pagkagalit ni Ravi sa ginawa ng kanyang anak, ay nagalit din ito sa ginawa ni Jonah dahil umano sa pagtatakas nito sa kanyang anak at pagnanakaw ng palihim sa kumpanya. Dahilan para magsagawa siya ng isang plano para makapaghiganti. Nang malaman ni Ravi ang lokasyon ng dalawa, ay agad itong nagpadala ng kanyang tauhan para sugurin at patayin si Jonah. Pagkapunta sa nasabing lokasyon at agad nang pinadampot ni Ravi ang kanyang anak maging si Jonah,
Tinali nila at punersang dalhin si Jonah sa sementeryo para ilagay sa isang kabaong dapat niyang kalalagyan. Walang nagawa si Jonah kung di ang magsisisigaw pero wala siyang nagawa. Ganap siyang maililibing ng buhay sa loob ng kabaong at libingan, kung saan siya nakalibing sa pagkakaalam ng marami. Gulat na gulat si Sarah na imbis isang naaagnas na bangkay ang kanyang masasaksihan, ay sariwa at buong katawan ng kanyang anak ang kanyang nabungaran. Lalo na nang nagawa nitong gumalaw at tumugon sa kanyang pagtangis. Buhay pa si Jonah at dali-daling niyakap ni Sarah nang mahigpit ang kanyang anak. Dito na nagawang maging malinaw ang lahat. Gayunpaman, si Sarah ay labis pa ring naguguluhan kung nais nga naman ni Jonah na pikein ang kanyang pagkamatay sa lahat maging sa kanya, ay bakit siya nito pag-iiwanan ng liham? Ito umano ay dahil nakagawa ng paraan si Jonah para malagyan ng $1,000,000 ang loob ng kabaong na siyang nais niya sanang matanggap ng kanyang ina, na siyang nakuha na rin at nabawi ng masasamang loob na naglibing sa kanya ng buhay. Sa kabila ng lahat ay naging masaya pa rin ang mag-ina, at ito ay magiging ikalawang pagkakataon ng dalawa para muling magsama at ayusin kung ano man ang kanilang naging problema noon. Isang sandali na labis silang ipinagpapasalamat sa Diyos na inakala ni Sarah hinding-hindi na mangyayari. Natutunan ni Jonah sa nangyari sa kanya na maging tapat sa kanyang ina sa bawat oras at pagkakataon.